Weather update tayo mga kapatid. Wala tayo sa Balear Aurora. Isa po ito sa lugar na nakakaranas ng matinding init ng panahon at mapanganib na heat index. Yung araw na ito, pagabak ng mga thunderstorms tayo sa rola. Pagpapatuloy ito ng panahon. Bahagi na po sa bansa. Ulog pa rin mga ating studies. Sa ngayon, meron tayong panipag pinabantayan sa operation area sa responsibility na huling na mata ng pag-asa sa lahat ng 125 kilometers east ng Mindanao. Pero ito po ay hindi natin nakikitang matinis ng ginas sa bagyo. Pero yung kanyang trough ay nagpapaulan naman po sa ilang bahagi ng Mindanao. Ito pong low pressure area na ito ay nakapaloob sa tinatawag nating tropical convergence zone na kung saan dyan po kadalasan nagmumula yung ating mga low pressure area o mga bagyo. Sa katunayan, sa susunod na linggo, meron tayong mga binabantayang grupo ng kaulapan sa labas ng ating par na posibleng maging low pressure area at posibleng rin po maging bagyo sa labas ng ating para. Although hindi natin nakikitang tatama sa ating lupa o sa ating landmass, posible po yan, humila na ng ating southwestern na hangin at maaaring magpasimula na po yan ng ating habagat o southwest monsoon sa huling bahagi ng Mayo hanggang sa unang bahagi ng Hunyo. Nakakibat na po yan ang mas madalas na pagulan at mga posibleng thunderstorms, lalong-lalo na po sa western section ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Pero sa ngayon, magpapatuloy pa rin po ang matinding init at alinsangan ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa kung wala po tayong mga pulusulok o mga localized na pagdating sa thunderstorm. Medyo mataas lamang po yung ating siyansa ng pagulan sa ilang bahagi ng Mindanao dahil nga po dito sa ating sinabantayang low pressure area, yung kanyang trough or extension, possible pong magdulot ng mga thunderstorms sa Surigao del Norte at sa areas sa isang bahagi po ng Mindanao at ang malaking bahagi natin bansa. Mga ample showers po at thunderstorms po ng ating asa. Pero again, mapanganib na heat index po ang ating nararanasan, lalo-lalo na ngayong araw. Pumalo na po yan sa hanggang 51 degrees Celsius. Yan po sa area ng Palawan. Napakataas na po niyan mga kapatid. At yan po ay possible nang magdulot ng madali ang pagkapo, pagkapagod at possible din po yung ating mga heat stroke at ang dehydration. Kaya doon din po tayo dyan. Samantalang 48 degrees Celsius naman po sa areas ng Cagayan. Ganun din po sa Pangasinan na kumalo sa hanggang 47 degrees Celsius yung ating heat index. Sa Eastern Samar naman, nasa 46 degrees Celsius yung ating heat index. Dito nga sa Balear Aurora, pumalo pa po yan sa 45 degrees Celsius at sa Metro Manila nga, nasa 44 degrees Celsius yung ating heat index. Sa Mindanao, nasa 44 degrees Celsius ngayong araw yung ating heat index. Sa Surigao del Norte, ganun din po sa La Union at Ilocos Norte. Sa Metro Manila, pumapalo po sa 40 hanggang 42 degrees Celsius yung ating heat index. Ganun din po sa areas ng Ilocos Norte. Bukas, yung ating asang pinakamainit na panahon o pinakamainit na heat index ay maaari po paranasan sa Pangasinan na nasa 46 degrees Celsius po yan. 45 degrees Celsius po muli dito sa Balear Aurora. Napakainit at taligsaran pa rin po yan. Sa Cagayan, possible po yan maglaro sa 44 hanggang 45 degrees Celsius. Ganun din po sa areas ng La Union. Cagayan, kasama na po dyan ng Ilocos Norte na nasa 43 degrees Celsius yung ating heat index. Samantalang 42 degrees Celsius naman tayo sa areas po ng Eastern Samar at sa Buanga del Norte. Kaya sa Metro Manila, magpapatuloy pa rin po ang init at taligsaran panahon. Maglalaro sa 40 hanggang 42 degrees Celsius yung ating heat index dyan. Pero pag-traffic po ng hapon, nagiging masula po yung ating tanong. At posible po yung ating mga pagulan ng thunderstorms. Kaya so, ingat po tayo mga kapatid. Kapagka pa rin tayo ng buhos, ng pagulan, lalong-lasa sa hapon at gabi. At mas mapapagalang pa po yan sa katapusan ng Mayo hanggang tumas na ang buwan. Yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Ulit ito po ang weather frontliner, Alvin Urap, lagi ito sa Balear Aurora, lagi ito panahon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.